Ginoong Qin, huwag mong hawakan dito. Saan ba ako pwedeng humawak? Ginoong Qin, pakihinay-hinay naman. Sobrang sabik na ako sa'yo. Aray. Naku, sinisikap kong matulog. Pigilan mo ako, palamunin ka. Umalis ka na rito. Ginoong Qin, sa kotse na tayo. Isang mabahong pulubi. Bigyan mo naman ako, Ginoo. Mabahong pulubi ka. Pigilan mo ang kalokohan. Gusto mong masakta. Tama na. Inimbitahan ko siya para gamutin ang lolo ko. Siksyak si Aoyu, ang manggagamot na himala. Isa sa 4 na dilag ng Jiangcheng. Binibining Qin. Hahaha. Ay, talagang may pangalan siya. Mabahong pulubi magiging doktor. Kung mapagaling niya ang lolo, kakain ako ng 5 librang tae. Aray. Bumaba ang liver key, tumaas ang gall key, impotensya. Baka ito'y magamot pa. Kung gusto mong lubusang gumaling ka, kailangan mo munang kumain ng 5 librang tae. Huwag mong kakalimutan, kung hindi niya mapapagaling ang lolo natin, wala kang makukuhang mana. Talaga bang may paraan ka para pagalingin si lolo? Pagalingin mo ang lolo mo, walang problema syempre. Pero, dapat mong pakasalan ako. Ano ang sinabi mo? Pwede kang tumanggi, wala akong maraming oras. Si lolo lang ang mabait sa akin sa pamilya. Para kay lolo, payag ako. Pero kung hindi mo siya mapagaling, wag mo kong sisihin kung magaspang ako. Sige, iisipin ko kung saan tayo pupunta para sa honeymoon. Nagdala ka ng pulubi para kay lolo. Napakabuting apo o boyfriend mo itong si Raulo na gustong makalamang sa negosyo namin. Kinzimo, salot ka. Nagdadala ng malas sa magulang, lumabas kayo ngayon din. Huwag ninyong dudumhan ang sahig ko. Hahaha. Ay, kahit kalahating bote ng pabango, di matatakpan ng baho mo. Ang baho mo. Pero hindi kasing baho, ng mga salitang lumalabas sa bibig mo. Mag-ingat ka sa mga sinasabi. Kapag inulit mo pa ito, papatirin kita ng libo-libong langgam. Ikaw. Nagdala ng pulubi para kay lolo. Kung hindi gumaling si lolo, Kinzimo, ibibigay mo ang mana mo ng kusa. Gamitin mo ito. Bakit may pulubi dito? Mandurugas siyang misil doktor na inimbita ni Kinzimo para gamutin si lolo. Tradisyonal na gamot. Panluloko lang yang bisye. Ako ang pinakamagaling na doktor. Pero hindi ko ito magamot. Ikaw pa. Anong kayang gawin mo? Umalis ka na. Perma. Napakagamitin itong binili ko. Isang karaniwang doktor. Ang kapal ng mukha sa harap ko. Makinig ka. Ang Neijing ang ninuno ninyo. Ang Benkao Gangmu ang gabay nyo. Ako ang inyong guro. Lolo. Anong ginagawa mo kay lolo? Layas. Huwag kang makialam. Gumagaling na si lolo. Kinzimo. May gamot sa puwit ko. Kailangan inumin ito ng lolo mo. Kunin mo. Bilisan mo. Nasaan na? Ay, taas pa ng taas. Dito. Isara mo. Painumin mo na siya. Hindi natin alam kung saan galing ito.
Walang basihang siyentipiko ang misyan. Mag-ingat kayo sa gamot. Gagong estudyanteng kanluranin, sarhan mo ang bunganga mo. Kinzi mo, kung ayaw mong mamatay lolo mo, painumin mo na siya ng gamot. Tatlo, dalawa, isa. Tara na. Kaya mo bang pagalingin si Lolo? Okay lang. Makalipas ang 2 linggo, magiging masigla na siya. Huwag mong kalimutan ang pangako mo. Ako. Kung talagang mapapagaling mo si Lolo, tutuparin ko ang pangako ko. Huwag kang mabahala. Huwag mo nang dalhin ang pulubing ito sa pintuan ng angkan nating mga kin. Sinong nakakaalam kung anong gamot ang iniabot niya kay Lolo? Yan ang gamot para iligtas si Lolo. Kung talagang makakaligtas yan kay Lolo, luluhod ako't magmamanog para humingi ng tawad. Hihintayin kong magmanog ka sa kanya. Nagpapahanda na ako ng kwarto. Tara na. Malapit ba ito sa'yo? Ang kumot ay pareho ang amoy sa'yo, singtamis din ng iyo. Maghilamos na tayo at magpahinga ng maaga. Handa na ako sa lahat. Ah, saan ka nakatira ngayon? Lagi ka bang dinadatnan ng dysmenorrhea? Anong ginagawa mo? Huwag hawakan. Pinapagaan ko lang ang sakit mo. Huwag mong abusuhin. Aray, Mawawala rin yan kapag napagtiisan mo. Tiisin mo na lang. Alan, Zee. Bakit ka bumalik? Ako. Hoy, siguro ito ang hipag ko. At ang ganda niya talaga. Ako, ikaw. Ang bayaw ko. Ate, siya ba talaga ang manugang ko? Anong manugang? Nagkakalat lang yan. Doktor siyang inimbita ko. Sabi ko na bakit hindi ka maghanap ng disenteng nobyo? Paano siya magiging karapat-dapat sa'yo? Ay, hindi ko maintindihan. Bakit di ako karapat-dapat sa kapatid mo? Siyempre hindi karapat-dapat ang magiging bayaw ko. Dapat matangkad, makisig at gwapo. Dapat mayaman din. Dapat alagaan niya ng maayos ate ko. Ay spoil ang ate ko, hindi katulad ng itsura mo. Ahahaha, hindi lang dapat protektahan ang ate mo. Ang kailangan ko rin ay maging ikaw, ang hipag, sabay-sabay. Ikaw. Tama na ang away. Zee, kung uwi ka, magpahinga ka lang 2 araw. Hindi, nakalabas na ako. Gusto kong sulitin ito. 55, hindi. 50, 10. 55, hindi. 50, 20. Ahaha, talo ka. Shot ka. Siya tayo, Zee. Ang lakas mo uminom Tuloy pa natin. Medyo nahihilo na ako. Uuwi na muna ako. Hoy Zee, may tao ba sa bahay nyo? Nasa kumpanya ate at bayaw ko. Walang tao sa bahay. Samahan na kita umuwi. Delikadong mag-isa ka umuwi. Ang iyong kama, ang lambot naman. Anong gagawin mo? Itong si Kinzi mo, laging nakakalimot. Ni Susie hindi man lang dala. Huwag mo akong hawakan. Buwisit. Hoy, droga ang ibinigay mo sa kanya. Sino ka? Nangahas kang gamulo. Gumulo. Ngayon, hindi lang para guluhin, kundi para bugbugin ka. Gulo. Bugbog ito. Bayaw, masama pakiramdam ko. Dilinisin ko yung lason mamaya. Nasaan ang karayom ko? Hi, Si. Hi, Si. Ako ang bayaw mo, Si. Sandali lang, gagaling ka na. Hoy, huwag mong gawin to. Aray. Siyak Xiaoyu.
Anong ginagawa mo? Oh, may bahay ko, makinig ka. Mahal kong asawa, kapag nalaman mo ang totoo, saka mo na ako saktan. Ganito talaga ang kapatid ko. Ano pa ang sasabihin mo? Binigyan ng pampagana ang kapatid mo, hahayaan ko muna siyang gumaling. Siak Xiaoyu. Okay lang. Ate, bayaw. Hindi naman. Magbihis ka, lumabas ka't magpaliwanag ng maayos. Swertihan lang ang nangyari. Wala ka bang konsensya? Bakit basta ka nalang nakikipag-ugnayan? Ate, alam kong nagkamali ako. Pero ngayon, si bayaw ang sumaklolo sakin. Nandito naman ako, ligtas kayong magkapatid. Anong nangyari sa negosyo ng pamilya? Nakakabagabag na talaga. Pwedeng huwag mo akong gambalain. Ano ba ang problema sa negosyo? Yaya Cosmetics Group, gustong makipagtulungan sa pamilya Kim. Ang namamahala sa proyektong ito ay kapatid kong sa labas, Kim Xiaoshen, pero hindi niya kayang asikasuhin. Sayang lang ang oras ko. Bakit naman? Wala ka namang magagawa. Puntahan na natin si Lolo. Mali ang hinala mo sakit. Ang kakayahan ko, pagbubutihin kong patunayan. Kaya pala bumalik-balik ang sakit na ito, hindi mawala-wala, yan pala ang tunay na dahilan. Anong nadiskubre mo? Huwag kang magpanggap. Noong nakaraang araw, hindi ko alam kung anong ibinigay mo kay Lolo Kin, kaya biglang nilagnat ang pasyente. Kung hindi naagapan ng gamot, nanganib ang buhay ng pasyente. Alam ko na. Panluloko lang ang traditional Chinese medicine, dayaan lang ito. Hoy, Hija, ang tindi ng bibig mo parang nagyelong tag-araw. Hindi mo pa natitikman ang mga pamamaraan ko. Kuya Kin, tingnan mo siya. Ay, Ginoong Kin. Huwag mong kakalimutan, kapag nagamot ko ang matanda, luluhod ka kay Kinzimo, narinig na namin yan. Imposible yan, hindi mo kayang pagalingin siya. Ginoong Kin, lumapit ka. Tulungan mo ang lolo mo. Kuya Kin, huwag kang maniwala. Natatakot ka. Kalimutan mo na. Ako? Matatakot. Babalaan kita. Kapag napanganib ang matanda, ako ang pinuno ng angkan ng Kim. Palalayasin ko si Zimo sa pamilya. Ginoong Kin, tumigil ka na dyan. Nagising si Lolo. Lolo, napagaling mo ang sakit ko. Ano ba ang naging sakit? Lumalala na naman ang dati mong karamdaman. Si Lolo ang nagtanong sa'yo, huwag kang magpaligoy-ligoy. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, baka hindi kita patawarin. Nakikita mo. Ginoong Kin, nangako ka sa simula pa lang, na kapag nagamot ko si Kim, luluhod ka para humingi ng tawad kay Zimo. Ngayong nagawa ko na, ganyan ba ang pakikitungo mo? Huwag kang magpakawalang hiya, huwag mong bastusin ang doktor. Dr. Xia. Bigyan mo naman ako ng payo. Dr. Xia, tulungan mo kaming malaman ang sanhi ng sakit. Huwag mong hayaan na mulang pahirapan siya ng karamdaman. Sige na. Tandaan mo, ang pangakong magiging asawa mo ako. Basta't handa kang tumulong. Ginoong Kin. Gaano katagal mo nang suot ang jade na ito? Ano ng problema sa jade na ito? Totoong antigo ito. Binili ko ito ng mahal 2 buwan na ang nakalipas. Regalo ko kay Lolo. Antigo raw. Galing to sa sinaunang libingan, di ba? Hindi pa nga ito nalilinis ng maayos. Ipinapasuot mo pa kay Lolo, para mo na ring pinapatay si Lolo. Mga kalokohan ang sinasabi mo. Hindi ko. Zhaoshan, tumahimik ka. Dr. Xia. Ang agimat na ito. May problema ba ito? Sa palagay ko, gumagawa lang siya ng kwentong multo. Sasabihing bitbit nito ang hinanakit. Nagdulot ng sakit kay Lolo. Pagkatapon niya sa agimat, kukunin niya ulit ito. Ang ganitong panlilin lang, marami na akong nakita. Ang ibig ko pong sabihin. Binibinikin. Nangangamoy ang katawan mo, at sa pangit mong anyo. Kung nasa sementeryo ka, mahirap malaman kung demonyo ka ba mula sa impyerno. Ikaw, Ikaw naman, tahimik. Lolo, Dr. Xia, magsalita ka. Ginoo, ang bagay na ito, masyadong matagal sa ilalim ng lupa.
May fungi na tumubo, impeksyon sa atay at baga. Yan ang sanhi. Kaya pala si Lolo, nagkaroon ng sakit sa baga. Kayong mga doktor sa kanluran, sakit sa ulo ang gagamutin. Nilulunasan ang sintomas, hindi ugat. Sa tunay na lunas, gamot ng mga Chino ang kailangan. Ginoo, ang reseta kong gamot papatay ng fungi. 2 beses pa, gagaling ka na. Zhao Chen. Saan mo nakuha ang agimat na ito? Sa Kijia Pharmacy. Siak Xiaoyu, nagbubulag-bulakan ka. Lolo, hindi po. Talagang wala po ako ng ginawa. Ang apelyido mo'y Gunoong una. Pero pumasok ang ama mo sa pamilya namin, kaya apelyido ko ang kinuha mo. Mukhang hindi ka pa rin namin tunay na kadugo. Wala ka bang masabi? Lolo, ako'y pinalaki ninyo. Ako ang inyong apo. Paano ko kayo mapapahamak? Lolo, lagi tayong inaalagaan ni Zhao She. Ang pulubi siguro ang may gawa nito. Kahit matanda na ako, hindi ako malito. Mukhang kailangan kong gamitin ang batas ng aming angkan. Huling habilin ng nanay ko na alagaan niyo ako. Ako lang ang kanyang anak. Lolo, hindi magiging katulad mo ang ina mo. Lolo, kayo ang nagpalaki sa akin. Dugo ng angkankin ang dumadaloy sa mga ugat ko. Paano ko kayang saktan ang aking lolo? Lumabas ka muna. Gusto kong magpahinga. Panahon na para tuparin mo ang pangako mo. Hindi ba't, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad? Siksiak Xiaoyu pa ang tumayo para sa akin. Sino ka ba para mangapi? Ang kaya mo lang ay umiyak. Lolo, umalis kayo ng kasama ng tarantado mo. Zimo, ito ay usapang lalaki. Hayaan mong lalaki ang lumutas. Paano mo nagahasuntukin kapatid kong si Kim? Wala akong kinalaman dito. Ano ang balak mong gawin? Ikaw ang nang-udyok, tanggapin mo ang resulta. Lumuhod ka para kay Zimo. Ang pagpilit sa akin na lumuhod ay may katumbas na kapalit. Alam kong nangako ka, naluluhod kay Zimo. Dapat mong tuparin ang pangako mo. Ang tapang mo pala. Siak Xiaoyu, Qin Zhaoshen. Si Lolo ang nag-utos na magmano ka kay Zimo. Kailangan mong magmano. Hindi ba naman sobra ito? Kailangan niyang malaman, hindi ako basta-bastang tao. Siak Xiaoyu, maghintay ka lang. Ibalik mo sa akin ang karayo. Ginoong Qin. Magandang paggaling. Babalik ang lakas mo sa 2 araw. Kumain ka ng magaan. Lolo, tingnan mo. Gumastos ako ng malaki para mabili ang ginseng na 1,000 taon para sayo. Makatutulong sa paggaling mo. Titikman ko't aalamin mismo. Ginoong Qin. Nasaan ang ginseng? Hindi iyon. Karot ito. Ano nang kinakalat ng pulubing mabaho mo? 6 na milyon ang ginastos ko. Para dito. Ginseng ng milenyo, hindi ito fake. Ang ligaw na ginseng na ito, tumubo sa lupa, hinihigop ang yaman ng Sichuan Dashan, ay tunay na bihira, ngunit ito, peking halamang kinultiba lang. Peking produkto. Qin Zhaoshen. Ano ang nangyayari? Peking produkto pero maganda ang kalidad. Magandang kalidad. Mahaba ang ugat. Walang bahid dito. Kulay nito'y hindi dilaw ng matandang ginseng. Ito, tinatawag na Linxia ginseng. Artipisyal na pinatubo, pataba lang ang kailangan. Kung gusto mo, makakapagtanim ako, ng halamang kasing laki ng hita mo, naniniwala ka ba? Qin Zhaoshen. Ano ang nangyayari? Lolo, ako po. Gumamit ng peket sinaktan pamilya. Qin Zhaoshen. Kaya mo bang pamahalaan ang pamilyang Qin? Qin Zhaoshen. Ang ginawa mo, ang sisirain ang pamilyang Qin. Lolo, ako po. Ang pamilyang Qin ay hindi tanga. Mula ngayon, lumayas ka sa bahay ng mga Qin. Lolo, nagkamali lang po ako. Sa loob ng maraming henerasyon, ang aming pamilyang Qin ay nasa negosyo ng mga halamang gamot. Ang ganitong mababang uri ng pagkakamali ay hindi maaaring patawarin. O, Ginoong Qin, pumunta ako roon ilang araw na ang nakalipas. Bumili rin ako ng isang ginseng. Pakita mo sa akin. Mga 10 taon na ang tanda. Ang halaga sa merkado ay hindi bababa sa 300,000. Talagang dekalidad ang ginseng na ito. Mukhang may mataas kang pangunawa. Maraming taon na akong nagpapraktis ng medisina. Alam ko ang tamang paraan ng pagkilala sa mga halamang gamot. Huwag na nating pag-usapan. Mga halamang parang immortal.
Ang walang mabuting ugali ay hindi karapat-dapat maging doktor. Mahirap magligtas ng buhay. Ang mga taong walang kabutihan, hindi dapat maging doktor. Kahanga-hanga ang iyong mga salita. Tama ang napili ni Zemo. Lolo, Lolo, swerte lang po sila. Ilang taon na po akong nasa negosyo ng halamang gamot. Ako, Ginoong Qin, narinig ko. Nawala ni Ginoong Qin ang ahensya ng Yaya Cosmetics sa China. Nitong mga araw na ito, hirap matulog si Zemo sa pagbabalik ng mga customer. Zhaoshan, sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari? Hindi ko kasalanan, si Jiangjin ng Yaya Group. Interesado siya sa aming negosyong pamedisina. Para gawing kosmetiko, huling mga araw, inihahanda ko ito. Kaya naantala ang kontrata ng ahensya. Naghanap ka lang ba ng ligaw na ginseng, o naghahati kayo ng hindi pa? Nagkutsaban ka ba kay Jiangjing? Si Xiaoyu, tumahimik ka. Ikaw ang dapat tumahimik. Zemo, siya sa atin mo ito. Tignan mo kung totoo ang sinabi ni Dr. Xia, kung totoo man. Ang aming pamilya. Hindi makapapayag ng ganitong kalokohan. Nangulila ka ba? sakay na sa kotse. CJ. Ang komportable, maganda talaga ang sasakyang ito. Dr. Xia, nitong nakaraang panahon, salamat sa iyong gamot. Dr. Xia, hindi pa ako handa. Bigyan mo ako ng konting oras. Sa buhay ko, dalawa ang pinakamahalaga. Ang una ay ang matulog. Ang pangalawa ay ikaw. Hindi ako takot maghintay. Kailangan mong magdeposito. Para hindi magmukhang hindi tapat. Sige na nga. Narito na ako. Ano to? Mabilis ang tibok ng puso. Hanapin natin. Ebidensya ni Qin Zhaoshan. Si Ginoong Jiang lang ang may appointment kay Miss Qin. Ibang tao ay bawal pumasok. Ikaw. Hayaan mo, hintayin mo ako sa kotse. Inaanyayahan. Si Miss Qin na isa sa 4 na dilag ng Jiangche. Karangalan ko po, Ginoong Jiang. Maraming salamat sa pagkikita natin ngayon, Ginoong Jiang. Ito ang aking tagay para sa inyo. Sana ang proyektong ito, bigyan niya ng pagkakataon ang pamilya Qin. Isang subo lang, Miss Qin. Dapat mong ubusin kahit ano paman. Pakita mo ang iyong katapatan. CJ. Magaling uminom si Miss Qin. Tingnan mo, ako. Wala akong problema. Mahilig lang talaga ako sa alak. Kaya ang tagumpay ng proyekto ay nakasalalay sa iyong pagpapakita. Ginang Qin, ang galing mo talagang uminom. Pupunta muna ako sa CV. Ginang Qin, hinay-hinay lang. Anong ginagawa mo? Huwag mo akong hawakan. Masahehin ko ang balikat mo para guminhawa. Huwag kang papasok. Ang lakas ng loob mong hawakan ang babae ko. Sino nang gagong sumira sa plano? Asawa ko ang ginanyan mo. May lakas ka palang itago. Anong gusto mo? Ano ba talaga ang pakay mo? Ang tansong point na ito, pinakamaselang pressure point sa katawan mo. Kapag itinurok ko ang karayom na ito, mararamdaman mo ang lasa ng langgam na kumakain ng buto. Masakit na ba ng todo? Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto ko ang kontrata na pinirmahan mo kay Qin Zhaoshan. Ano ang sinabi mo? Hindi ko maintindihan. Tutulungan kitang maalala. Ano nang pinagsasabi mo? Talagang hindi ko naunawaan. Hindi mo pa rin naiintindihan? Sasabihin ko na.
Nasa bag ang kontrata, nasa loob ng bag, bakit hindi mo agad sinabi? Ngayon, kasalanan ko talaga. Hindi kita naprotektahan ng maayos. Pero huwag kang mag-alala. Wala nang susunod na pagkakataon. Walang makakapanggulo sa atin. Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Huwag kang aalis. Natatakot ako. Masamang tao ka. Ginagawan mo na naman ng masama ang ate ko. Lasing na ang kapatid mo. Ayos lang ba siya? Balik na ako sa eskwelahan. Matulog lang ako at gagaling na ako. Ihahatid kita pabalik ng eskwelahan. Huwag mong pabayaang may manyak na sumunod sa'yo ulit. Sige, salamat kuya. Asawa, aalis na ako. Zimo, huwag mo akong sisihin sa kalupitan. Tanging sa pamilya Kin ang karapat dapat magmana ng negosyo. Ikaw lang o ako. Kung hindi ka ang matanda, paano niya ako bibigyan ng pangalawang pagkakataon? Maglakas loob kang hawakan ang babae ko. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Sa simula, negosyong pamilya mo ito. Ayokong makialam. Pero nang hawakan mo ang babae ko, parang hinampas mo ako sa mukha. Kahit ano pa, si Elder Kin ay dapat magpaliwanag sa akin ngayon. Dr. Xia, tiyak na ayusin ko ayon sa batas ng pamilya. At magbibigay ng paliwanag. Qin Shaoxian, nawawala ka na ba sa ulirat? Ikaw ang pumilit sa akin. May ebidensya ka ng sabuatan at paghahati ng ari-arian. Wala na akong takas. May ginawa ka bang masama sa pamilyang Qin? Lolo, wala na akong ibang pagpipilian. Kailangan ko ng pera. Kailangan kong makipag-ugnayan. Maaari kitang bigyan ng pera kung gusto. Kailangan mo ng koneksyon. Ako ang bahala. Pwe, hindi mo talaga ako pinaniwalaan. Laging ako ang dayuhan. May ibang apelyido sa paningin nyo. Pakiusap, kumalma ka muna. Pwede mo bang ibaba muna ang kutsilyo? Payo ko sa'yo na ibaba ang sandata. Tumahimik ka. Kasalanan mo ito. Kung hindi ko makukuha ang gusto, wala ring makukuha sa inyo. Ama. Lolo, Lolo, 30 taon na akong nakasunod sa'yo. Ang nanay ko lang ang anak mong baba. Ako lang ang apong lalaki mo. Pero turing mo sa Kin parang dayuhan. Bakit? Kin Zimo, pareho tayong may dugong Kin sa mga ugat. Bakit lahat ang akala? Ikaw ang tagapagmana ng angkan Kin. Tanging ikaw ang gusto ng matanda. Ayaw sa Kin. Gusto ko lang maging katulad mo. Bakit napakahirap nito? Zaoshan, mali ka. Ang lolo ko ay hindi kailanman. Mali na naman ako. Sinisisi mo pa rin ako. Lagi mo na lang akong sisisihin. Kahit anong gawin ko. Minamaliit mo lang. Kung ganito na lang ang mangyayari, ano pa ang silbi ng buhay ko? Mas mabuting mamatay na lang, kaysa magtiis ng ganito. Xiaoshan. ipinaubaya na ni Lolo ang lahat ng pamilyang Qin sa akin. Pero pinagkakatiwalaan ba ako ng kumpanya ni Aya? Sa'yo ipinagkatiwala ni Lolo Kin ang pamilya. Iyon ay tiwala sa'yo. Saka, hindi ka pa rin ba susuporta sa akin? Dumating na ang bagong leader ng pamilyang Qin. Malayo si Zilan. Salamat po Yixi sa pagdiin sa mga gawa ni Kuya Qin Shaoxian. Ang lolo ko at si Jiqi ay matagal nang magkakilala. Nakakapanatag pagkakilala ang humahawak. Pero ang kilos ni Ijayang ay nakakabahala. Jiang Jin, anong nagawa mo? Ginoong Zhao, ang pamilyang Qin ay maliit na kumpanya na taon ng lugi at hindi karapat-dapat si Qin. Hindi siya kwalipikado para sa partnership. Niligawan niya ako at pinahintulutan ng pulubing ito. Nasaktan ako. Ang galing mong baluktutin ang katotohanan ay kahanga-hanga. Pero sa kasamaang palad, hindi mo alam na mayroong surveillance, di ba? Qin, pahinay-hinay po. Huwag mo akong hawakan. Anong ginagawa mo? Ginoong Zhao, Tumahimik ka. Nagpahiya ka kay Yaya. Lumabas ka na sa kumpanya ko. Ginoong Zhao, Lumabas ka. mag-ingat ka. Hindi ko ito palalampasin. Hinawakan mo ang asawa ko. Dapat kang magdasal na hindi na tayo magkita. Paalam.
Ginoong Zhao, sa itsura mo, kulang ka sa enerhiya at dugo. May baradong enerhiya sa loob mo. Buti na lang. Madaling gamutin ang sakit mo. Gamutin mo ako, Dr. Sia. Gagalingin ko ba lahat o itago ang sanhi? Gumagana ang pakiramdam ko. Tama. Magreseta ako mamaya. Uminom ng gamot ayon sa reseta. Inumin sa loob ng 1 linggo. Itigil ang gamot pagkatapos ng 1 linggo. Dr. Sia. Ako, si Zhao Zilan, ay gustong makipagkaibigan. Gusto kitang maging kaibigan. Zilan, bakit ka pa pumunta dito mismo? Ang matandang master ng Qin, hindi ko akalain, itong Dr. Sia na ay sobrang guwap. Isang pagkikita lang, at gumaling na ang matagal ko ng sakit. Si Xiao Yumayon, ay ang kayamanan ng pamilya Qin. Huwag mong subukang agawin siya. Master Qin, anong sinasabi nyo? Paano ko naman magagawang magkaroon ng balak kay Dr. Sia? Ngunit ang lolo ko ay may sakit na matagal na. Gusto ko sanang hilingin kay Dr. Sia na bisitahin siya. Hindi pa rin makatulog ang matandang ito sa gabi. Oo, nahihirapan siyang matulog sa gabi, at hindi magising sa araw. Dr. Xia, payag ka bang pumunta? Nagtanong si Lolo. Kung sinabi ng matanda na pupunta ako. Hayaan mo akong suriin ulit. Zhao, bakit ang gaan ng suot mo ngayon? Bagay ba sa akin ang suot ko? Ang ganda nga, karamihan ng lalaking makakakita sa'yo, siguradong masyadong ma-excite. Baka pati magkadugo ang ilong. Ano nang pinag-uusapan ninyong dalawa? Ang sakit ni Loloxin. Tara na, dalhin natin si Loloxin. Ang sarap ng tsaa. 3 taon na akong may sakit. Dr. Sia, may lunas ka ba? Ganito na lang, ako'y mag-acupuncture para maibalik ang balance. Gagaling ka nito. Gumaan na ang pakiramdam ko. Yun palang sakit ko ay simpleng-simple lang. Loloxin, yung 2 leon sa mesa. Sino ang nagbigay sa'yo nito? Si Jian Jin ang bumili nito. Si Jian Jin, ito'y tinatawag na non-face stone lions. Baka masama ito sa kalusugan mo. Kaya pala pabalik-balik ang problema. Mula nang makuha ko to. Pinaalis na ni Zilan ang mga to. Alisin niyo agad ang mga estatwang ito. Opo. Dr. Xia. Bihira ang doktor na katulad mong dalubhasa. Ang galing ng teknik mo. Siyempre ako ang nagdala sa kanya dito. Pero ito'y kakaiba. Araw-araw akong umiinom ng mahal na pampalakas. Pero walang pagbabago sa kalagayan ko. Ginoong Xin. Ang problema po ay hindi lang sa sobrang pampalakas. Marami din kayong pekeng ginseng na nalunok, di ba? Peke ang ginseng. Ito'y binili ni Jiang Jin para sa inyo. Tig negatibo 3 milyon bawat ugat. Galing ito sa pinakamalaking tindahan ng halamang gamot, sa Jiangcheng. Siya nga pala, siya pa rin. Ginoong Xin, si Jiang Jin. Isang tusong plano ang kanyang ginawa. Ano ba yon ang gagawin? Nawala na ang lahat ng bakas niya. Huwag kayong mag-alala, tutulungan ko kayo hanggang wakas. Isasagawa ko ang lahat ng kailangan. Sisiguruhin kong mabuking si Jiang Jin. Pupunta ako sa tindahan ng gamot. Narito ang ligaw na ginseng na hinahanap ninyo. Ito'y galing sa isang kaibigan. Nahukay sa kabundukan. Hindi naman niya dapat ipagbibili. Pero nagkaproblema sa pera. Kaya napilitang ipagbili. Mukhang dekalidad. Ang ginseng na ito, matagal ng ginseng sa unang tingin. Bibigyan ko kayo ng iba pang gamot para mapahaba ang buhay ni GZ. Magkano ang presyo? Kayamanan nito na ipinagkatiwala sa akin, hindi ibebenta ng mas mababa sa 7 milyon. Pero kayo ay suki kung matagal. Espesyal na presyo, 6.5 milyon. Boss Joe, itong kaibigan, ang apelyido ba niya ay Jiang na si Jiang Jin? Si Jiang Jin ba ang nagpagbenta ng mga pekeng ginseng? Kahit ako'y hindi gagamit nito sa sopas. Huwag ninyong pakinggan ang kalokohan niya. Ang ginseng na ipinagbili mo sa lolo ko. Hindi lang hindi gumana sa kanyang sakit. Lumala pa ang kalagayan niya. Nagkakalat ka ng kasinungalingan. Sa pagtingin sa herbal shop, panahon na para isara ito. Ginoong Zin. Huwag kang tatakbo. Magpahinga kayo, kaya ko ito mag-isa.
Isang mabahong pulubi. Sabi ko hindi pa tapos ang usapan natin. Gusto mo ulit ng karayom ko? Hulihin niyo siya. Mga ginoo, ang mundo ay hindi tungkol sa away at patayan, kundi sa pag-alam kung paano makisama. Tama ba? Bata, swerte ka lang. Alis na tayo. Paalam. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Natakot ako. Naghihintay ang lolo ko sa kotse. Bilisin mo. Ay. Aalis na ako. Salamat Ginoong Xin sa pagtulong sa kanya. Saan tayo pupunta? Isang eksklusibong auction. Anong klaseng auction to? Pinakamalaki sa buong bansa. Ilalimang pamilihan ng medikal na gamot. Napala. May bihirang lingzi mushroom. Gusto kong makuha yon. Kailangan ko ang expertise mo, Dr. Xia, para patunayan. Walang problema. Ang mga nakatanggap ng imbitasyon, ang maaaring magdala ng bisita sa loob. Ganun ba? Nagbuburda ako ng cross stitch na ito, libangan ko lang. Ang pagdalo sa subasta. Pagod na pagod ako. Lahat dito ay importante mula ilalim o mataas na lipunan. Di ba? Bakit nandito ang gago na yun? May mga patakaran dito, pera lang ang kilala hindi tao. Kahit anong gulo sa labas ayusin. Ito ang pinakamagandang wild red Lindian mushroom. Timbang, 12.5 kilo. Panimulang tawad, 7 milyon. Doble ang bayad sa peking produkto. Garantiya ng black market. Kung peke, doblehin ang huling tawad. Magsimula na ang pagtawad. Lolo, dala ko na ang pera. Dr. Xia, narito na si Zilan. Sayo na ang lahat pagdating ng panahon. Ikinagagala ko ang tiwala ninyo, Ginoo. Gagawin ko ang lahat ng makakaya. Maaari na pong magtaya. Numero 28, 13 milyon. Numero 29, 15 milyon. Numero 48, 17 milyon. Subukan natin ang 50 milyon. 50 milyon. Lanan, Zilan, magtiwala ka kay Dr. Xia. 50 milyon. 50 milyon. 50 milyon, unang tawag. 50 milyon na ipagbili. Ginoong Xin, parehong patakaran. Magbayad ka, kunin mo ang gamit. Kung fake ito, doble ang babayaran mo. Munting pulubi, kung tunay ang lingzi na ito, hindi ka alis dito ng buhay. Ito ay lingzi. Pero hindi ito pulang lingzi. Kulay rosas na lingzi ito. Kahibangan. Ano ba ang alam ng bulok mong mata? Walang halos gamit ang pink na lingzi. Anong ginagawa mo? Huwag kang matakot. Ang pulang lingzi ay nakagagaling. Ang pink lingzi ay mapanganib kapag tinusok ng karayom. Itim ito. Peke nga pala. Giant Jin. Ano pa ang masasabi mo? Magbayad ka. 1 bilyon. Kulugo. Totoo ito. Jiang Jin, anong ginagawa mo? Payo ko huwag kang kumilos. Dahil sa'yo ito lahat. Magaling akong nagtrabaho kay Xin. Nawala ang posisyon ko dahil sa'yo. Wala na akong kita. Utang ko ngayon 100 milyon yuan. Tapos sasabihin mong huwag kumilos. Sarhan mo ang bibig mo. Kung hindi ako mabubuhay, isasama ko kayong lahat sa hukay. Lolo, dahan-dahan lang sa paghinga. Siak Xiaoyu. Walang makakalunas sa lason ng pink lingzi. Walang saysay ang lahat ng ito. Lolo. Zilan, huwag matakot. Nangahas ka. Sa lason, ang miyain ang hari. Walang utang na loob. Papatayin kita ngayon din. Tigil. Itapon sa water dungeon. Parusahan ayon sa batas ng pamilya. Patayin mo na ako ng mabilis. Mga gwardiya, dalhin niyo siya. Siak Xiaoyu, patayin mo ako. Siak Xiaoyu. Iligtas ninyo po ang lolo ko. Talagang malakas ang laso ng kabute.
Matandang Xin. Narinig kong nadaya ka ni Jiang Jin. Pinapunta ako ng lolo ko para tingnan ka. Napakabait naman ni Lolo Qin. Nag-alala lang siya kaya ipinadala ka rito. Ang manugang niya, baka maagaw ng aming Zilan, di ba? Matandang Xin, ano pong sinabi ninyo? Nandito pa po ako, Panginoon. Ang ibig ko sabihin, pagbalik ng sigla ko, dadalawin ko siya. Purihin ang kanyang manugang, ipakasal na niya kayo agad. Matandang Xin. Xiaoyu. Pagdating ng panahon, ako mismo ang gagawa ng sulit pag-amyenda. Pag nagpakasal na kayo ni Zimo, huwag lang ninyo kaming kalimutan sa pamilyang Xin. Saka na kita pasasalamatan, Ginoong Xin. May trabaho pa ako sa kumpanya. Kailangan ko nang umalis. Huwag. Hoy, hintayin mo ako, Xiaoyu. May sasabihin pa sana ako sa'yo. Zilan, ngayon, binayaran tayo ng pamilyang Qin ng 100 milyon. Maglabas ng tseke na 50 milyon. Ibigay mo kay Dr. Xia. Salamat, Kuya Xin. Zilan. Kailangan ko nang magpahinga. Ingat po kayo, umuwi na kayo't magpahinga. 50 milyon. Naninigas ang leg ko. Titignan ko para sa'yo. Salamat. Tara na. Ako na to. Komportable ka ba? Dr. Xia. Pinagaling mo ang lolo ko, at iniligtas ang pamilyang Zin. Paano kita mapapasalamatan? Kahit anong paraan. Kahit at Ang sarap. Ang babae ba tong pagkain ko? Sabihin. Anong gusto mo? Eh, Masarap ba? oo, Malaki na to. laki. Ito ang pinakamalaking pakpak sa Jiangsheng. Ipinagawa ko to para sa'yo. Kamusta? Ang galing, di ba? Dahil napakasarap nito. Sabi ni Lolo magaling ka sa negosyo. Sakto lang. Balak ko magtayo ng tindahan. Ako ang magpapaapatal. Ikaw bahala sa bar. Sang-ayon ka ba? Kasando. Zimo, bakit nandito ka? Kayong dalawa. Zimo, hayaan mong ipaliwanag ko. Hindi ito ang iniisip. Pag-uusapan natin ito mamaya. Bago namatay si Qin Chaoshen, isinangla niya ang Huanyu Building. Sabik na gustong makuha ng pamilya Qi. Sa benepisyong ito, si Qiyunji, anak ng pamilya Qi, ay determinado itong makuha. Samahan mo ako at tingnan natin. Tara na. Si Qiyunji yon. Mga kasama. Ayon sa huling habili ni Jichin Jiaochon, ibitinay natin ang Huanyu Building, kasama ang lupang kinatitirikan nito. Magsimula na ang pagtaya. 30 milyon. Pulubi, nagtataya. 50 milyon. Si Boski ay mayaman at mapagbigay. Mas marami kaysa sa gutom na tulad mo. Ngunit baka kulang ang 50 milyon. Para dito, Pamilya Zin. 80 milyon. Ang sira-sirang gusaling yun ay 80 milyon.
80 milyon sa unang tawag. 80 milyon sa pangalawang tawag. 80 milyon sa unang tawag. Nabenta na. Zhao Zilan. 80 milyon sa pamilya Qin. Ano kaya ang iisipin ng lolo mo? Mag-isip kang mabuti. Ay naku, may gumastos ng 80 milyon sa sira-sirang gusali. At ang gusaling ito, ibibigay nila sa akin. Ano, nababaliw ka na? Ang pamilya Zin ay nakikipagtulungan lamang sa matatalino. Walang lugar para sa mga tanga. Ikaw. G. Sia. Zimo. Kailangan ko nang umalis. Zhao, ingat kayo. Narito. Gusto mo ba si Zhao Zilan? At hindi ako. Gago, kalahati lang ba siya ng sayo? Seryoso. Pero nandito lang kayong dalawa kanina. Ngayong nasa atin ang titulo ng Huan Yu Building. Handa na ang lahat ng handog sa kasal. Panahon na para magpakasal kay Master Kim. Magpapakasal. Mukhang si Miss Kim ay hindi masaya. Ako. Xiao Yu. Salamat sa iyo ngayon. Naligtas ang aming pamilya sa gulo. Master Qin, kapag napangasawa ko na si Z, magiging pamilya tayo, at ang pamilya hindi nagtatala. Zimo. Mabuhay kayong maayos ni Xiao Yu. Alam ko, Lolo. Master Qin. Magkasama kaming lumaki ni Zimo. Ang mga Qin at Qi ay laging nagkakaisa sa kasal. Paano natin sisirain ang tradisyon? Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Kalokohan? Ang pinsan mong si Qin Xiaoman ay ipinagmamalaki na napangasawa ang kapatid ko. Narito ako para maglapit ng kasal. Nagmamataas ka lang. Mas mabuting umalis ka na ngayon. Ang pamilya Qin ay hindi ka tinatanggap. Nais mo bang sirain ang kasal ni Xiaoman? Yan ba ang balak mo? Arui. Gusto ng kapatid mo ang babaeng mabaho. Espesyal talaga ang panlasa niya. Paghamak sa pamilya Qi, wala itong may dudulot na mabuti sa'yo. Ang paghamak sa akin ay mas lalong masama para sa pamilya niyong Qi. Sino ka para magsalita ng ganyan? Hayaan mong ipaalala ko sa'yo. Ang mga aso ay hindi dapat tahulin ang kanilang amo. Maghintay ka lang, pulubi. Hindi kita sasamahan sa pag-alis. Isang mapanggulong tao. Hindi ka magagalit tungkol dito. Bakit ka nagagalit? Formalidad lang ang aking kasunduan. Kay Kyonji. Paano mangyayari yon? At saka, akin ka na ngayon. Aatras ka na ba? Hindi. Hayaang halikan kita. Dr. Sia. Hindi tama ang oras ng pagdating ko. Zilan, anong meron? Nabili ko na ang bar. Ang bar? Bilang lalaki, kailangan kumita ng ikabubuhay, di ba? Zimo, talagang inaalala ni Dr. Sia ang lahat. Maghintay ka na lang at magpakasaya. Miss Zhao, niloloko mo ako. Tawag sa akin ni Dr. Sia na Zilan. Miss Zhao pa rin ang tawag mo sa akin. Di ba dapat tawagin mo rin akong gaya ng kay Dr. Sia? Ate Zilan. Sige na, mga magkapatid tayo. Maganda ang lokasyon ng bar na ito. Sinabihan ako ni Lolo na magnegosyo ng maayos sa'yo. Paano ako magpapabaya? Maasikaso si Ixin. Ipaghahanda ko muna ang kontrata. Hindi ko na kayo aabalahin. Magkita na lang tayo bukas. Magkita tayo bukas. Ngayong may kita na ako, ililibre kita ng bag. Tara na. Meron itong balahibo. Tingnan mo itong maliit na oso. Sa tingin ko maganda ito. Mga Ginoo, napakamahal ng bag na ito. Huwag hawakan kung di bibilhin. Magkano ba 50. 50,000 ang sinasabi ko. 500,000 sa akin. 500,000? Kawawa kang pulubi, nababaliw ka na. 500,000? Siguradong wala kang kahit piso sa bulsa. Pag nagkamali ako, sasampalin ko sarili. Naku, Black card. gusto kong bilhin ang lahat ng bag sa pader. Totoo po ba ito, sir? Siyempre totoo ito. Ngayon mo lang ako tinawag na sir. Tingnan natin. 10 sampal sa sarili ninyo bawat isa. Bibili ako ng isang bag. Kung sasampal kayo ng 1,000 beses, bibilhin ko lahat ng bag sa tindahan nyo. Ano sa palagay nyo? Xiao Yu, huwag mo nang pansinin. Ang tangamot minamaliit mo ang iba. Sasampal ba kayo o hindi? Isa ka ba sa 4 na dilag ng Jiangcheng? Zhao Zilan. Chiyun Jia, anong ginagawa mo rito? Siya Xiaoyu, salat na palaboy. Inagaw mo ang asawa kong si Qin Zimo. Gustong magtagumpay sa negosyo.
Lumabas ka na ngayon sa bar. Hindi ka welcome dito. Bastos ka. May gusto sa'yo ang kapatid ko. Marumi ka. Matigas ka pa ring babae. Mas lalo kitang nagustuhan. Ayaw sumunod sa akin ni Chinzi mo. Ikaw na lang kaya ang sumunod sa akin? Inuman tayo, isa lang. Buisit, ang kapal mong manakit sa kin, puta. Mga tol, hulihin nyo yan. Sige na, tulungan nyo ko. Tikman natin ang isa sa 4 na dilag ng Jiangsheng. Magandang bagay to. Inumin mo yan. Gagan ka parang kuting. Magmamakaawa ka sa kin. Ang kapal mo. Delikado to. May nangyari kay Zilan. Ate, huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng malamig na hangin. Zimo, dito ka lang. Ako na sa bar para iligtas si Zilan. Sasama ako sa iyo. Dito ka lang at huwag mag-alala. Huwag mong ilagay ang sarili sa peligro. Oo, ang init. Kaya palamigin kita. Ay, ang sakit naman. Ang kapal mong hawakan si Zhao Zilan. Patayin nyo yan. Putang ina mong bata ka, papatayin kita. Ang sakit talaga. Bilasin mo. Hoy, hindi mo ibinalik ang karayom. Huwag mo na akong makita muli. Anong masasabi mo? Xiao Yu. Bilisan mo. Naiinitan na ako. Nadroga ka nila. Aalagaan kita. Xiao Yu. Gusto talaga kita. Xiao Yu. Ayaw mo ba talagang makasama ako? Zilan. Ako. Xiao Yu. Ang mabuting lalaki ay hindi tumatanggi sa maraming babae. Ayaw mo bang isang babae lang, si Chin Zimo, habang buhay? Huminahon ka. Ikaw. Hoy. Hindi ko kaya. Hindi mo kaya. Hindi sa hindi ko kaya. Ito ay. Xiao Yu. Alam mo ba? Ang mga lalaking humahabol sa akin ay pila mula rito hanggang Paris. Pero iba ka. Espesyal ka talaga. Pero. Ayaw kong bigin si Zimo. Hindi pa naman kayo kasal. Pero. Subukan mo kaya. Baka mas magaling pa ako sa kanya. Parang bastos na to ah. Ang lalaki ay hindi masama, ang babae ay hindi mapagmahal. Ayaw ko sa mga lalaking tapat. Ha, hindi ko kayang ipagkanulo ang aking nobya. Zilan. Paumanhin. Xiao Yu. Zilan, ayos ka lang ba? Tara na, balik na tayo sa bahay ni Lolo. Zilan, magpahinga ka muna dito. Sige na, umalis na tayo. Hinagpis. Xiao Yu. May bentahan ang sinaunang larawan sa ilalim ngayon. Puntahan niyong magkasama ni Zimo. Tingnan niyo kung may mahahalaga. Naiintindihan ko, Guro. Nandun din si Qi Huaiyuan, ang nobyo ni Xiaoman. Kailangan mong maghanda. Guro. Ang ibig mong sabihin, alam ko ang galit mo sa angkan Qi. Ang Qi Huaiyuan na ito, siya ang susi sa lahat. Sa paglapit mo sa kanya, makakamtan mo ang gusto mo. Salamat sa paalala. Hoy, batang pulubi, dito ka ba dapat pumunta? Hindi naman kita kayang pantayan, di ba? Pangit at laging may gulo. Amoy-moy parang watawat na kumakaway. Ikaw. Hindi naman ganoon kaganda ang larawan na ito. Paano mo nasira ang ating sinaunang likha? Sinaunang likha. King Xiaoman, sinadya mo bang ipahamak ka? Alin sa mga mata mo ang nakakita sa akin? Sia, dapat magbayad ang Samaira ng ari-arian ng iba. Magkano ang gusto ninyong bayaran ko? 3 milyon. 3 milyon, kahit ibenta ka ni Qi Huaiyuan, hindi aabot ng 3 milyon ang halaga mo. Anong ibig mong sabihin? Literal na ganoon. Kawawang tao, hanggang salita lang ang kayang gawin. Sinasabi ko sa iyo, kailangan mong magbayad. Sige, magbabayad ako.
Xiaoyu, kitang-kita namang ginaganso tayo nila. Huwag kang mag-alala. Maging saksi kayong lahat dito, nagbayad ako ng 3 milyon. Akin na ang larawan na ito. Siyempre naman. Ito, Ang Spring Source Landscape ni Henshan Joshi. Mga bihirang likha ni Wen Huiming. Ang halaga nito sa merkado ay 30 milyon. ano? Medyo makapal ang pagkakabit ng larawan. Hindi ito gawa sa Xuan paper. Yuanshu paper ang ginamit rito. Sinabayan ng Yuanshu paper ang Xuan paper. Para itago lang ito, gawa ito ni Henshan Joshi. Iyon ang sagisag pampanitikan ni Wen Zhengming. Si Wen Zhengming ay si Henshan Joshi. Ito ba ay gawa ni Wen Zhengming? Kalokohan, walang ganyang sagisag si Wen Zhengming. Isang malaking pagkawala. Ang larawan ay nagkakahalaga ng 30 milyon. Naloko mo ako. Ibalik mo ang larawan. Lahat ng naririto ay saksi. Gusto mong sirain ang kasunduan? Kuya Huiyuan, nahihiya ka na? Binata, aalok ako ng 33 milyon. Handa ka bang bitawan ang larawan? Tito Zong, kilalang kolektor ka. Gusto mo rin ang larawang ito. Maraming kaligrapiya ni Wen Huiming, pero kaunti lang ang kanyang mga larawan. Dahil tunay kang eksperto, ipapasa ko sa iyo ang larawan. Madali mo lang ito ibibigay. Alam mo naman, takot kami sa asawa namin. Mabuti, babayaran na kita ngayon. Siya Xiaoyu, nagsasapakat ka sa akin. Kulang ka sa pagkakilatis. Hindi mo nakilala ang obra maestra. Kasalanan mo ito. Siya Xiaoyu, kinuha mo pa ito sa akin. Mawawalan ka ng suporta ng pamilya Chin. Naku, natatakot na ako. Alis na tayo, mahal. Kapag bumagsak ka na, magbabayad ka sa akin. Binatang Chick, anong maitutulong ko sa'yo? Marunong ka ba sa Photoshop? Marunong? Eksperto ako. Kaya kung gawing totoo ang peke, mabuti. Ito ang litrato ni Chinsip. Ipakalat mo ang kanyang pekeng hubad na litrato. Naiintindihan mo ba? Huwag kang mag-alala. Gagawin kong perpekto. Ano ito? Paano nangyari ito? Huminahon ka. Narito ako. Walang mangyayari sa'yo. Hello, Zilan. Peke ang mga litrato ni Zip. Kumuha sila ng babaeng kahawig. At pinalitan ng mukha ni Zemo. Pero sa loob ng 3 minuto, pinalitan ang mga litrato ng mukha ni Chi Yuan. Tingnan mo. Lagabog na ang internet. Nakalusot ang tagapagmana ng pamilyang Chi. Mas maraming makatanto, mas mabuti. Gusto ko siyang mapahamak. Huwag kang mag-alala. Lalampasan ko ang inaasahan mo. Salamat na pala. Ki Huiyuan, paanong nangahas siyang manira sa akin? Paano ko haharapin ito? Babae ka ako. Ipagtatanggol kita. Hindi na maulit ito. Xiaoyu, Kailangan kong malaman kung sino gumawa nito. Huwag kang aalis. Iyong ba ang mga hubad na litrato sa internet? totoo bang bading katulad ng chismis? Diretsuhin mo ang sagot. Sagutin mo, sumagot ka. Anong lakas ng loob mong umuwi? Ngayon ang iyong mga nakakahiyang litrato, nagkalat na sa buong Jiangcheng. Mga anak, lalapastanganin niyo ba? Si Siya Xiaoyu ang may gawa nito. Hahanapin ko siya at papatayin. Siksyak Xiaoyu na naman. Lolo, bigyan ninyo po ako ng isa pang pagkakataon. Hahanapin ko si Boss Zu sa black market. Lubog sa utang ang pamilya Chin. Katunayan yan ang pagbenta nila ng lupa. Mapapakumbinsi ko si Boss Zu na bawiin ang mga pautang. Pagipit sa pagbawi ng utang. Maaaring gumana. Pero huli mo na tong pagkakataon. Walang pamali. Gagawin ko ito. Gagawin ko ito. Hihintayin kong matagumpay kang bumalik. Dayuhan kang anak sa labas. Wala kang karapatang manglait sa akin dito. Piyo ni Emang Pulubi, saan-saan ka sumisipot? Nandito rin si Ki Huiyuan para sa pagbawi ng utang. Malamang. Simulan natin sa kanya, para harapin ang pamilyang Ki. Ang may bahay ni Boss Zu, si Aling Wang. Siya ang aking matalik na kaibigan. Ipakikilala kita sa kanya. Salamat, Boss Zhao. Magkasosyo tayo sa negosyo. Natural lang ang tulungan.
Aling Wang. Ipinakilala ko si Dr. Sia para gamutin ka ngayon. Si Dr. Sia ang gumamot kay Lolo Chin noon. Pasasalamatan ko si Dr. Sia. Aling Wang, madalas mo bang maramdaman nitong huli, lagnat sa katawan? Mainit din ang mga kamay at paa. Oo, kahit malamig ang panahon, mainit pa rin ito. Magagamot ba ito? Kaibigan ka ni Zila, gagawin ko ang lahat para sa'yo. CJ. Kaya, bibigyan kita ng gamot. Pakuluan at inumin sa loob ng kalahating buwan, makakabuti ka na. Gumiginhawa na ako. Zilan, nakakita ka ng himalang doktor. Matali tayong magkaibigan. Magkano ang gamot na ito, Dok Sia? Kaibigan ka ni Zila, libre na ito. Nagagamot mo rin ba ang lalaki? Asawa, anong problema? Kakagamot lang sa akin ni Dr. Sia. Patanjin ka na rin sa kanya. Kalokohan, anong sakit meron ako? Hindi ba ikaw? Boss Zhu, naoperahan ka na sa appendix dati di ba? Bakit parang pamilyar ka sa akin? Oo nga. Noong nakaraang linggo sa antique appraisal. Hindi ba't ikaw ang bumili ng painting, ni Wen Huiming? Boss Zhu, matalas ang mata mo. Ako nga iyon. Mapapanatag ako kung May lunas ba ang sakit na ito? Gagawa ako ng treatment plan para sa'yo. Uminom ka muna ng 3 kurso ng gamot. Pupunta ako araw-araw para sa acupuncture, para mas lumakas ang epekto. Sige. Pare, salamat. Kung may kailangan ka, tulong agad. Kung ganon, pwede bang aprubahan ang loan ng pamilya Qi? Totoo pala ang chismis. Nagalit ang pamilya Chin sa pamilya Chi. Hindi ito pekeng balita. Hoy, huwag kang tumulong sa iba. Sige na. Sabi ng asawa ko tutulong na ako. Pag-a-approve ako ng loan para sa Kihiya. Baban ko ang interest rate ng pamilya Chin sa loob ng 3 taon. Tutulong ako. Aasa na lang ako sa'yo, Boss Qi. Boss Zo. May 800 milyong deposito ang bangko namin. Kung hindi mo bawiin ang utang, mag-ingat sa bank run. May sariling patakaran ang bangkong ito. Kailangan kong sumunod sa mga regulasyon. Hindi ka takot na i-report kita? 1.5 bilyon ang daloy ng pondo namin. Kuya Zhu, pagdating ng panahon, ilalagay ng pamilyang Zin ang lahat ng pera sa bangko mo. Zhao Zilan, huwag kang manggulo, payo ko sa'yo. Tumatahol naman walang pangil. Qi Huaiyuan. Nakakawa ka talaga. Oo nga pala. Papaikutin ko subsidiaries na magbukas ng account. Isasama ang capital flow nila. Tinatayang aabot sa 3 bilyon. Ginawan ako ng fake screenshots. Ngayon pa lang, mawawalan ka na ng lahat. Qi Huaiyuan, muntik ko nang malimutan. Lolo ko ngayon, may kalakihang pondo at walang magawa. Pinasabog ang stock market. Masdan mo ang stock market. Stock market? Ang paghati ng stock presyo ay simula pa lang. Papatayin ko ang angka ni Qi. Kuya Huaiyuan, hintayin mo ako. Imposible. Walang utang na loob na anak. Dahil sa'yo, nasira ang relasyon ko sa mga angkang Qin at Sin. Hindi ka karapat dapat maging tagapagmana ng angka. Qionji. Ikaw ang papalit. Lolo, gagawin ko ang lahat. Hindi po, Lolo. Lolo, bigyan niyo po ako ng tsansa. Lolo. Lolo, pakinggan niyo po ako. Kuya. Ipakikita ko sa'yo, paano pamunuan ng isang anak sa labas. Anong pakay mo sa akin? May nag-report na nagbebenta ako ng peking gamot. Nagtatago ako pansamantala. Alam mo ba sitwasyon ko ngayon? Ang tapang mong lumapit sa akin. Wala na akong mapagtaguan. Sige, naiintindihan ko. Bilasan natin, takbo. Nandito si Xia Xiaoyu at mga tauhan para maningil. Makipot nga ang daan para sa magkaaway. Sabi ko papawiin ko ang angkang Qi. Magsisimula sa'yo. Hindi ka natatakot magalit ako. Lahat tayo mawawasak. Gagawin kitang maramdaman. Takot. Hindi kita tinapos noong nakaraan. Ngayon ako mismo ang papatay sa'yo. Wala ka yatang kakayahan. Noong nakaraan, hindi kita pinatay. Ngayon, sariling kamay ko ang babawi sa'yo. Art, paggawa ng iligal na gamot, wala nang pag-asa sa'yo. Sa krimeng ganito kalala.
Wala nang makakapigtas sa'yo. Gusto mo talagang masira ang Angkanchi bago ka masiyahan. Ang kanki ang pumatay sa nanay ko noong 8 ako. Buong pamilya namin pinaslang. Nawala ng ina nung 8 anyos. Baka ikaw ay miyembro ng Angkansheho. Ang utang na dugo. Dapat bang bayaran ng dugo? Halimaw ka. Lolo, Nakapagnakaw ka ng peking gamot? Lolo, si Sia Xiaoyu ay taga-Angkansheho. Huayuan. Pumunta ka na tahimik sa kulungan. May paraan si Lolo. Siya ay mula sa Angkansheho. Angkansheho. Huayuan, tumahimik ka. Paano napasubo si Huayuan? Paano mo ipinagtanggol si Huayuan? Lolo, tapos na ang lahat. Wala nang saysay ang dagdag pa. Dapat isipin mo kung paano wakasan ang away ng ating angkan at angkan ng Sheho. Anong plano mo? Para kay Sia Xiaoyu. Maghanda tayo ng piging hongmen. Paiging Hongmen? Sino ang magiging Xiang Zhuang? Ako na. Ikaw. Sino ka? Kapatid sa pag-aaral ni Sia Xiaoyu. Ako si Chai Shuang. Anong kapalit ng tulong mo? Pagkatapos mawala si Sia Xiaoyu, bigyan ako ng angkanchi ng 1 bilyon. Lahat ng kay Sia Xiaoyu ay mapapasa akin. Kasunduan. Ang kanki, ito ang piging hongme. Huwag kang pumunta. Dr. Xia, mapanganib kung pupunta ka. Ganito na lang. Kung pupunta ka, magsama ka ng marami. Matandang Ginoong Qin ang mga lalaki ng Qi. Ako lang ay sapat na. Huwag kang pumunta. Matandang Ginoong Qin, alam mo ang nangyari sa Angkansia noon. Nawasak ang buong pamilya ko. Kung di ako gaganti, di na ako tao. Hoy, Zilan, anong dahilan ng pagpunta mo rito? At si Elder Xin ay narito rin. Nagdaos ang pamilyang Chi ng piging hongmen ngayon. Nag-aalala kami ni Lolo kaya naparito kami. Laruan lang ito ng mga lalaki, walang problema. Ipinakulong mo si Chi Waiyuan. Hindi ka papayagan ng pamilyang Chi. Ginahis ng pamilyang Qi ang angkan naming siyahaw. Ito ay dugong away. Hindi pa alam kung sino ang magwawagi. Kahit ganun, huwag kang magpabeya. Kung iniimbitahan ka nila, siguradong may balak sila. Lanan, may plano sila, pero may panlaban ako. Ano ba ang takot? May dala si Lolo, na kailangan niyang ibigay ng personal. Oh, Dr. Xia, ano yon? May ibibigay ako sa'yo. Ano? Ito ang 9-turn revival pill. Isahan lang ito sa Jiangsheng. Pinalitan ko ng 5 ginseng na siglo ang gulang. Para sa'yo ito, makakapagligtas ito ng buhay mo. Napakahalaga ng pill na ito, hindi ko ito matatanggap. Manugang, tanggapin mo na. Xiaoyu, tanggapin mo na. Mas nag-aalala kami sa'yo. Tanggapin mo. Sige, tatanggapin ko. Pagbalik ko mula sa piging, isauli ko ito sa'yo. Kunin mo. Sino ka? Ikaw si Sia Xiaoyu, ang kasentahani, di ba? Tagapamilya Kika. Swerte sa babae ang junior ko. Huwag kayong mag-alala, mga nakatatanda. Gusto ko lang kausapin si Sia Xiaoyu. Sia Xiaoyu, Lanan, ang lupain ng pamilyang Qi. Paano ito kakumpara sa Qin at Zin? narito na ako. Nag-isa kang pumunta? Ang tapang mo. Nung naghanda si Xiang Yu ng piging hongmen, ano sa palagay mo ang nasa isip niya? Puot na kasing lalim ng karagatan, dapat ako mismo ang gumawa nito. Sia, ang pulubi. Ilang araw ka pa lang sa Jiangsheng. Ginulo mo na ang buong lungsod. Halos wala na silang pag-asa. Pamilyang Qin at Zin. Nabuhay mo ulit sila. Nasa rurok ang angkan namin. Ngayon, dahil sa'yo, nagkagulo lahat. Paano naging nasa rurok ang angkan nyo? Alam mo, Kiyonji. Yan lang ang kaya mo. Dito ka mamamatay ngayong araw na ito. Mabuti. Mga bagong galit at lumang utak. Tapusin na natin lahat. Simula pa lang ng totoong laban. Tulungan niyo kami. Xiaoyu, sagipin mo kami. Mga kapamilya natin, pumasok nung wala ka. Nang ho-hostage ng babae, ganun pa rin kababa ang mga pamamaraan mo. Mahilig ako sa maduduming laban.
Mas alam mo yan kaysa kanino man. Hahaha. Ubus na ang oras, pakawalan mo ang mga tao. Huwag kang padalos-dalos, Dr. Sia. Kung ako'y mamatay, sina Zemo at Binibining Zilan, hindi mo na sila muling makikita. Kaya kong gawing impyerno ang buhay mo. Dr. Sia. Hindi. Dapat ay Xiao Yu. Ang anak ni Xiao Shiyuan, ng pinakamakapangyarihang pamilya sa White City. Dahil lamang sa isang taksil sa inyong angkan, napuksa ang pamilya ninyo sa isang gabi. Kaya itinago mo ang iyong pangalan, at tumakas patungong Jiangcheng, nagpapanggap bilang pulubi. Ikaw ang taksil na yon. Kiyonji. Hindi lang ako ang nag-iisa. Pati ang dating kaibigan mo. Pasok. Ang tagal nating hindi nagkita. Kumusta ka na? Aking minamahal na junior disciple. Che Shuang. Ano? Hindi ba't sinabi kong dati siyang kaibigan? Siya ang pinakamahusay na estudyante ng tatay mo. Siya ang personal na pumatay sa iyong ama, at naging sanhi ng pagkawasak ng angkan ninyo. Espesyal ko siyang inanyayahan para sa'yo, napakalaking halaga ang ginastos ko. Basta't may wawaksi kita, sa mundong ito, pulubi. Sulit ang lahat ng gastos. Ilang taon nang wala ang angkang siya. Nahayag na ang iyong lihi. Kapatid na Chai, bayad ka na ngayon, gawin mo ang trabaho mo. Siguraduhin ang pulubing ito, ay hindi mabubuhay. Napatay ko na ang ama mo noon. Ngayon, kaya ko rin itong gawin sa'yo. Gumamit ka noon ng napakalason na karat para tambangan ang aking ama at puksain ang buong pamilya ko. Maraming taon na kitang hinahanap. Hindi ko inaasahang kusa kang lalapit sa akin. Ang pamamaraan ng lipad karayom ng pamilya Sheho ay talagang kahanga-hanga. Malaki ang kinita ko rito sa mga nakaraang taon. Pero tingnan mo ang iyong sarili ngayon, paano ka napunta sa pagiging pulubi? Haha. Kung ikukumpara ko ang sarili ko sa iyo, dapat talaga akong magpasalamat sa iyong kapos-palad na ama. Nakababatang kapatid, pagkatapos ng lahat, ako ang nagturo sa iyo ng pamamaraan, pero maraming taon na. Bakit wala kang naging pag-unlad? Masyadong mahina? Muli. Yan ang gusto ko. Pero medyo sablay pa rin ang iyong puntirya. Ngayon, ako naman. Mas magaling pa rin ang nakatatandang kapatid. Ang maruming pulubing ito, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. At saka, may laso ng karayom ko. Kapatid Chai, tusukin siya, gawin siyang parang hedgehog. Hoy Tanggang Junior ko. Ilang beses na tayong nagpaputukan. Ang karayom ko ay may lason. Kung pangsil lang ng pressure points. Di sana namatay ng ganyan ang tatay mo noon. Walang antidote sa lason ko. Gago. Ang karayom ng Xia family ay panglunas. Ginagamit mo para manakit. Kesa may nermon ka sa akin, mag-alala ka na lang sa sarili mo. Kahit mamatay man ako, isasama kita sa hukay. Kapatid, tigilan mo yung pagsisikap. Noong bata tayo, ako naghahari sa'yo. Ngayong matanda na, ako pa rin ang hari. Alam mo ba, kawangis mo ang tatay mong palpak. Kapatid. Mahal kong kapatid, nasaan ka na? Huwag ka nang magtago. Pinagod mo ng husto ang iyong kuya. Kapatid. Narito ka ba kapatid? Kapatid. Ang 9-turn resurrection pill na ito, para sa'yo, makapagliligtas ito ng buhay mo. Tumigil ka ng pagtatago kapatid. Nakakapagod na ang paghahanap sa'yo. Nararamdaman mo na ba ang kahinaan sa katawan mo? Malapit nang kumalat ang lason sa mga mahalagang bahagi mo. Huwag kang lalaban. Ako ang bahala sa bangkay mo. Mukhang ako ang mag-aasikaso ngayon sa'yo. Ang paghihiganti ng pamilya ko. Sa wakas ay natupad na ngayon. Kuya. Bakit walang tunog?
Siguro si Ginoong Chai, tiyak na inayos niya ang pulubi. Gusto kong makita ang pulubing tinusok ng pana parang porcupine. Ginoong Chai? Ginoong Chai? Ganap na profesional si Ginoong Chai, nararapat ang kanyang reputasyon. Nasaan ang pulubing yon? Gusto kong makita ang itsura niya bago namatay. Ginoong Chai? Hindi ka maririnig ng bayani mong si Chai. Ikaw, Panahon na para tayo magbayaran. hulihin niyo siya. Atake. Ginoong Siya. Lolo Siya, Kuya Siya, malaking pagkakamali lang ito. Siya ang may kasalanan. Pinilit niya ako. Siya talaga. Binataki. Nang pinatay mo ang pamilya Xiano, hindi ba sila nagmakaawa? Naisip mo bang patawarin sila? Tatanungin kita ng isang beses na lang. Nasaan sina Zimo at sila? Si sila, nasa tirahan ng mga Chin sila. Ligtas silang lahat. Binabantayan lang. Tatawag na ako. Hoy, pakawalan nyo. Bilisan. Bakit naman? Kakaidikip lang namin. Tigilan nyo na. Patay na rin ako pagdating. Palayain nyo na. Hindi ka papatayin ng karayom na ito. Pero araw-araw, sa loob ng 2 oras, mararamdaman mo, sakit na parang hinuhukay ng libo lang ang langga. Ituring mong aral ito. Nandito na ako. Ayos ka lang ba? Wala lang, gasgas lang. Yung 9-turn revival pill ng pamilya nyo, napakagaling. Ito ang nagligtas sa akin. Xiaoyu, kinabahan ako sa'yo.